Welcome back dito sa aking channel, and sa video na to pag-uusapan natin is about Meta Ads lead generation, or kung gusto mong malaman at matutunan paano ba magpatakbo ng isang lead ad campaign using Facebook ads, kailangan mong mapanood yung video na to. So dito sa video na to, step by step, i-share ko sa iyo how I implement yung makikita mo dito sa screen, no, para in-execute, paano yung mga checklist na kailangan mong gamitin. So to give you an idea, no, lead ads is different from a sales campaign, different from engagement, different from traffic. Ang pinaka-goal ng leads or lead ads, no, is bigyan ka ni Facebook ng mga leads na most likely yung mga leads na yun is quality, and also ang intention nila is mag-opt-in or magbigay ng contact information dun sa ad na i-run mo. So makikita mo dito sa sample campaign natin, isa to sa mga campaign natin na niranan, no? Makikita mo dito generated over 3,000 leads, and average cost per lead niya is 37 pesos, which is pasok siya sa ang benchmark or target maximum is 50 pesos, no? So parang $1 yung cost per lead. Dati kasi medyo mataas na siya, hindi kagaya before, pero ang maganda naman is quality, no? Okay naman yung quality ng lead, kaya acceptable yung 30 pesos, 30 plus cost per lead. And ang goal ng campaign na to is hindi lang makakuha ng leads. So i-share ko sa iyo yung strategy paano mo magagawa na yung ads mo mismo, kahit nag-run ka ng lead campaign, pero ads mo mismo yung nagbabayad ng ads mo. So paano siya ginagawa? Ano yung strategy na pwede kong gawin kapag gagawin ko rin yung lead ad sa business mo or sa client mo? So, ang una kong ipapakita sa iyo dito, no, papakita ko muna sa iyo yung tinatawag na sales process. So, meron kasi tinatawag na sales process na para mas maintindihan mo siya. So, saan ba nanggagaling yung ads, no? Sige, lagyan natin to ng traffic, no? Sabihin natin, FB. Ayan. Mostly doon naman talaga naggagaling yung natin, Facebook ads. Tapos mamaya na natin siya lagyan ng sample click, no? So kapag dito nanggagaling, ito yung unang step. Imaginein mo yung flow or yung process para mas maging clear sa'yo paano yung journey na pinagdadaanan nila. So pupunta sila dito sa isang opt-in page. Ayan. Yung opt-in page na yan is connected ngayon dito. Ayan, nakakonect siya. So yung opt-in page na to is dito mo madalas nakikita na yung mga marketer or mga business owners, kapag na-click mo yung ad, nag-ask sila ng name, email, kung minsan contact number, yung iba naman is parang demo, yung iba naman free trial. So lahat din is lead generation. Okay? So gagawin natin, ayan, so ganito. Ang next nito, after mong magbigay ng contact information, saan ka mapupunta? Most of the time, napupunta ka sa isang thank you page. Ayan. So, ano ba yung itsura ng thank you page? So, meron kasing strategy na pag-aralan ko and then na-discover ko na yung thank you page pala is one of the best, one of the profitable pages kapag nag-run ka ng ads. Bakit? Kasi sa opt-in, hindi ka naman talaga makakabenta doon. Pero yung next page nito, ito yung dapat mong ma-maximize. So paano mo siya magagawa, no? And paano ko siya ginawa? Example lang natin. So dito sa papakita ko sa iyo, parang ganito siya. Ito lead to. So pakita ko muna sa iyo yung ito nakikita mo dito yung yung opt-in. Ayan. Makikita mo dito. But yung checkout nito kasi naka-separate. Pero makikita mo dito, ganito yung nangyayari diyan. Merong pumunta na 172, 109 na nag-opt-in. 44% conversion rate, no? Grabe, ang taas nito. So, pakita mo na sa'yo dito, demo natin. So, ganito yung itsura niya, guys. So, para magkaroon ka ng idea ano ba yung itsura nito. So, ganito siya. Ito ay tutorial to, yung isang ginawa ko na landing page. I'm using AI to build this. Ang bilis lang, parang 2 minutes lang. And syempre, yung iba dito, minanwal na natin. Pero basically, dito siya sa baba, meron silang makikitang opt-in dito. Kapag nag-enter sila ng name, email nila dito, ayan, tapos punta tayo dito, ay mag-enter ako, mapupunta ka dun sa next page. So, sa next page, ayan, guide,
Dito na ako nag-offer. So yung checkout nito is separate kasi. So hindi lang nakasama dun sa flow, pero meron din siyang conversion rate, no? Natatrack ko 'yon. So, ayun, ito yung thank you page na tinatawag. Kailangan sa thank you page mo, you need to maximize your thank you page na to the next level. Even though lead magnet or free ang binibigay mo, kailangan meron kang strategy paano mo ma-maximize yung thank you page mo. Kasi nga, lead ads, lalo na kung nag-ads ka pa. Okay? So, ganun yung strategy, no? So, balik tayo dito sa strategy. Yung flow niya, punta tayo dito, lagyan natin ng another page. Thank you. Ayan, thank you page na yung next nito, which is mapupunta yan dito. Tapos, lagyan na natin dito ng, sabihin natin kung sales page mo siya pinapapunta or checkout, same lang naman yan. Oops. So, lagay tayo ng product. So, no, makikita mo dito sa opt-in page, no, meron tayong, sabihin natin, 10,000 people na nakapunta, no? 10,000 clicks, no? Ibig sabihin natin 10,000 people. And then, out of 10,000 is 30% yung opt-in rate. So, meaning, 3,000 people yung makakapunta dito sa thank you page. And alam mo ba, isa sa pinaka best na natutunan ko, yung thank you page, you need to maximize yung thank you page mo. Kasi ito yung one of the best pages or profitable pages pagdating sa marketing, no? Especially sa pag-build ng funnel, maximize your thank you page. So, para magkaroon ka ng idea ano ba yung itsura ng thank you page, parang ganito lang siya. Ayan, ganito lang siya. So, paano ka nakapunta dito? So, balik muna natin. Pag nag-click ka dun sa isang website at meron kang nakita na provide your name and email, ayan. Tapos dito, email, at nag-enter ka ng information and then punta ka sa thank you page at nakita mo na, hey, thank you, wala nang nangyari, sayang, na-miss na yung opportunity. So dito, ang gagawin mo dito ay syempre ibibigay mo yung promise mo, ayan, syempre ano mo yan, i-provide mo kung ano man yung pinramis mo doon sa thank you page mo, sa content mo, sa opt-in mo. Tapos dito ako maglalagay ng recommendation or parang slight offer. Ayan. So, make sure yung offer na yun is low ticket. Hindi pwedeng high ticket kaagad, no? Yung tripwire na tinatawag. So, anong reason? Kasi sa ads mo, no? Balik tayo sa ads. Ang goal ng ads mo is makakuha ng leads. Pero syempre, dahil kumukuha ka ng leads, every time na merong leads na pumapasok, or sabihin natin gumagastos ka sa Facebook, is nagbabayad ka kay Meta. And wala ka pa kaagad doon na upfront na revenue. So, ang goal mo is, kapag gagawa ka ng sales page, balik tayo sa process, ayan, gagawa ka ng sales page, may opt-in ka, may thank you page ka, tapos sa thank you page mo may button, papunta dun sa tripwire offer mo. Ayan. So, sabihin na lang natin dito, thank you page yun, hindi ko kasi nalagay dito yung, sabihin natin, sa 3,300 yung bumili. So, magkano yung calculator natin? Magkano? Okay? So, 300 times 999. Sabihin natin, 999 yung offer mo. So, that's 229,000. Tapos, ang ads mo dito, 10K, 10 pesos per click. Mga 100K ang ads mo dyan. Okay, so let's say 300 times 499, low ticket. Still, meron kang 150. Kahit 200 pa ang bumili niyan, 100,000 yata. So, break even. Pero, di ba, totally, hindi ka nagbayad ng ads on Facebook kasi tinulungan ka na ng tripwire offer mo dun sa ganung strategy. So, yun yung strategy kapag magagawa ka. So, ngayon, ano yung mga checklist, Coach J? Number 1, yung checklist is kailangan meron kang landing page builder. So, like ako, meron ako ditong ito yung ginagamit ko. I'm using my own platform, yung Negosyo Toolkit. So, basically, dito ko siya ginawa. Ayan, ito yung Negosyo Toolkit builder ko. Ayan, so makikita mo dito, drag and drop lang siya. Ayan. So, ito, from AI, in-upload ko lang dito yung code generated from AI. Tapos, ganun din naman sa thank you page. Tapos, dito, ang kailangan mong gawin dito is the metapixel. So, etong unang page na to, which is, ito yan, kailangan meron kang metapixel. So, pakita ko sa'yo. So, meron tinatawag na metapixel helper. Ayan, pwede mo tong install, free lang naman to. So, makikita mo dito, meron akong pixel na 577. Ayan. So, ito yung pixel ko. So, dito, view content, tapos page view. Ayan. Pag pumunta ako dito, nag-enter na ulit ako. Ayan, balik tayo. Enter ako ng name and email ko.
mapupunta yan sa next page. And makikita mo dito sa next page, um, yung tinatawag na, sorry, hindi ko pala nailagay dito, no? So, sa isang campaign ko kasi yun. Pero dito, kailangan mailagay mo yung tinatawag na lead. Ayan, lead. So, paano mo siya ilalagay, no? Ito kasi hindi ko totally niran to sa Meta Ads, no? Ibang ano to, yung pinakita ko sa ibang campaign yun. So, paano mo siya gagawin, no? Paano mo lalagyan ng lead events? Madali lang naman. So, gagawin ko, pupunta ako sa platform ko. Kung part ka na ng Media Buyer Pro, dito sa Media Buyer Pro, may mga tools dito na pwede kang magamit, pwede mong ma-utilize, especially kung mag-create ka ng Metapixel, ganito lang. So, kunin muna natin yung Metapixel. Kunin ko muna yung Pixel ID, which is 577. Ito, kunin ko na. Tapos, ang gagawin ko, pupunta ako dito, ilalagay ko lang dito. Ayan. Delete. Ayan, 577 na. So, makikita mo dito sa baba, naka 577 na yan. Ayan. So, ito yung ikakopy ko. So, ikiklik ko lang tong lead, plus ko lang, para ma-add siya dito. Then, ito, good na to. Kiklik ko lang yung copy. Tapos, babalik na ako ngayon doon sa dito. Tapos, i-edit ko lang yung builder ko. Ilalagay ko lang siya dito. Ayan, dito ko lang siya ilalagay. So, dito sa taas. Ayan, meron lang ditong small code. And mapapansin mo bakit meron pang additional code, ano itong code Coach J, no? So basically meron din kasing si Media Buyer Pro, meron din siyang sariling Metapixel, meron siyang sariling parang Metapixel, no? Na dun sa inside the platform, kung ano yung natatrack ni Meta, natatrack din ni Media Buyer Pro Analytics, no? So ganun ko siya dinesign para at least meron siyang may backup, no? Meta kasi hindi mo own, no? And dito naman magagawa natin na dalawa yung nagpa-pair. Pero save natin siya. Ayan. Tapos makikita mo ngayon dito sa thank you page, which is ang gagawin ko, i-refresh ko lang tong thank you page na to. Tapos balik tayo sa Metapixel Helper. Makikita mo dito, ayan, refresh pa natin once. Nag-save na ba? Ayan, nag-save na siya. Ayun. Makikita mo dito, zoom in natin. Ayan. Etong lead na to is kapag nakita mo na green, active, ibig sabihin, correct, tama na yung pagkakaset up mo. Ayan, active na siya. Ayan, ito yung mobile preview niya. So, ganito, nilakihan ko na lang. Ayan, ito siya. So, all good. View content, page view, lead, sa thank you page. Kahit hindi naman kasama itong view content or page view, pero I suggest na isama mo pa rin para at least na nasi-save mo yung traffic, no? Yung events na yon. So, ganun siya. Ganun lang kasimple. And, ang next na kailangan mo, dito, diba, meron ka ng pixel, i-close na natin itong pixel. Meron ka na dito, nagawa mo na to, tapos na to, meron ka ng lead event dito. This one is page view lang, tapos dito is lead event, pinaka-importante. Dito naman sa order form, dito kailangan ma-pair mo na yung purchase event. So, yung code na yon nandito rin sa Media Buyer Pro, pwede mo rin gamitin to. Ang gagawin mo lang dito, tanggalin mo tong lead, tapos i-click mo tong purchase. Here we go. Then makikita mo dito meron na siyang, ayan. So, ang papalitan mo na lang dito, by the way, pwede mo itong i-edit, no? Yung currency niya, pwede kang mag-set dito ng PHP. So, manual mo na lang, PHP. Tapos, itong currency niya, tama na yun. Tapos, yung value, depende kung magkano yung in-offer mo. Kung 499, lagay mo 499 sa value. Or 999, 997, kung 1499, 2,000, lagay mo lang yung number 9 para yun din yung lalabas sa Ads Manager, yung value. Yung conversion value. So, yeah, yun yung strategy, no? How I create and build a lead generation campaign. Kapag nakuha mo na yung skills na yon, natutunan mo na yung skills na yon, na-master mo na yung skills na yon, madali na lang sa iyo, no? Madali na lang sa iyo mag-run ng maraming ads, madali na lang sa iyo makapag-execute ng sobrang daming lead generation kasi meron ka ng skills. And wag mong kakalimutan yung shinare ko sa iyo kanina. Kailangan kung i-implement mo yon, meron ka dapat tripwire na offer. Para kung mag-a-ads ka man, no? Ito kasi wala pa tong ads. Kung mag-a-ads ka, mamo-maximize mo yung lead generation campaign mo, no? While launching yung na yon. Okay? Questions about dito sa short video na to, let me know, no? Pwede mo i-comment sa baba and happy ako na sagutin yung mga katanungan mo.
And kung meron kang value na natutunan, takeaway, no? Comment mo dyan sa baba. Share mo yung video na to sa friends mo na tingin mo kailangan nilang marinig at matutunan yung pinag-usapan natin dito, paano sila mag-launch ng lead generation campaign, lead ads campaign nila para sa business nila or sa mga client nila. Once again, thank you so much for watching this video. That's it for now and see you on the next one. God bless.